Praise God. Okay, sa special number. No? I miss Tagalog songs. Kung kapanahunan ko, bata ako. Kapanahunan ko yun. Mahilig din ako makinig ng mga papuri songs. Kaya yung mga paborito ay laging Tagalog. Kung hindi lang ako pausakan na talaga ako. Pero huwag na. Okay. Okay, for our message this afternoon, in continuation sa series po natin ng ating mga narinig na mensahe. Of course, nasa 1 Corinthians pa rin po tayo. 1 Corinthians chapter 13. And if you have your Bibles with you, please open that in the book of 1 Corinthians chapter 13. Ako na lang ang magbabasa para hindi tayo malito. 1 Corinthians chapter 13, the whole chapter of it. Ito po ang sinabi ng salita ng Panginoon. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke as a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. So now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of this is love. This is the word of the Lord. May the Lord bless the reading of His word. Shall we pray? Loving Heavenly Father, we bow our heads before you and commit this very time to give you honor and glory, and asking you to please empower us once again to have a mind and understanding that comes from you, empowered by the Holy Spirit, and to receive the truth that we will hear this afternoon with joy and gladness, knowing on how we could apply them also by your grace alone. Thank you, Lord, on how you bless your servant and the word that we are about to hear. May it create true passion coming from you and how we serve one another in the way that you have desired it to be in our lives. Thank you, Lord, for answering this prayer, for we commit and we ask all these things in the mighty name of the Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, so, title ko sa fifth message, ito yung title niya, Serving in the Most Excellent Way. If you look at chapter 12, verse 31 on the last part of it, sabi niya dyan, dahil ini-explain niya yung different function natin and different gifts na binigay ng Panginoon. But I will show you a more and excellent way that is supposed to be on the 13th chapter. You know, sa original na pagsulat ng Bible, ng New Testament, Old Testament, walang numbering, walang chapters, it's letters. So walang number dun, walang chapter 15, 1 to 30 or something like that, wala. So sometimes the division of paragraph hindi angkop sa kung saan dapat nakalagay yung statement. So I believe ang last phrase doon sa last verse ng chapter 12 dapat nasa chapter 13. Akin lang po yun. Kasi iba rin yung paningin nung nag-divide ng paragraph na yun ng chapter. Anyway, kasi sabi niya, but I will show you a more and excellent way. Kung titingnan nyo, hindi siya part ng chapter 12. It is actually a division introducing chapter 13. At isa pa, ang chapter 13, palaging ginagamit ito sa wedding ceremony.
makikita ninyo. Yun yung kino-quote ng mga pastor. Marami na akong narinig ng mga pastor na ginagamit ito sa wedding ceremony. But the context of chapter 13, especially the way it was mentioned there, is not about wedding ceremony. Hindi ito about married life. It's about how we express our gifts. Dapat kung paano tayo naglilingkod sa Panginoon, ganitong pamamaraan. So ang context is service and not wedding ceremony. Ang paglilingkod sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga spiritual gift. Yun po yung context. Para hindi tayo nalilito. So, that's why I took the title from the last phrase of chapter 12. Serving in the most excellent way. Kasi sabi ni Apostle Paul, but I will show you a more excellent way. Discussing spiritual gifts. And then doon na, sinabi na about kung paano ang sarili niya, if I speak the tongues of men or of angels, but if I have not love, I am nothing. And so on and so forth. As for us to understand the context of the chapter. Now, the question is, kailan ang panahon sa buhay mo na feeling mo yun yung time na you are most loved? Sino sa inyo ang one time sa buhay niya na in love? Sa normal na pamamaraan. Siguro lahat tayo na in love, diba? May panahon ba na feeling mo yung hindi mo makakalimutan na yun yung panahon na pakiramdam mo talagang mahal na mahal ka kung sino man yung nagmamahal sa iyo. It's either your father, your mother, your boyfriend, kung nagka-boyfriend ka, your sister, o sino bang mahal mo sa buhay na minsan sa buhay mo ay ipinaramdam niya na mahal ka niya. Alam kong hindi kayo makakasagot kahit tinatanong ko kayo. Actually, ako nagmahal. Ipinaramdam ko. Tapos nung sinagot niya ako, sinabihan niya akong, sinasagot kita pero hindi kita mahal. Pwede ba yun? Sinasagot kita dahil alam kong ikaw ang kalooban ng Panginoon. Yun yung sinabi ng asawa ko sa akin. Kapag dumating ang takdang panahon na mahal na kita, sasabihin ko sa iyo. So nauna yung consideration niya na kalooban ng Panginoon before niya sinabi sa akin, months after na sinabi niya, ito ang panahon na sasabihin ko sa iyo na mahal kita. So, yun yung emotional expression ng pagmamahal niya sa akin. Sabi nga ni, I think this is Gary Chapman, there are 5 ways na pwede natin express yung pagmamahal natin. Are you familiar with 5 love languages? Di ba? 5 love languages. Yun na natin muna yung oras. Baka mawili tayo at makalimutan natin na time na pala. Hanggang anong oras ako magsasalita? As you wish, yari kayo. Aabutan tayo ng fireworks. Kasi love yung pag-uusapan natin. Sa introduction pa lang, medyo mahaba-haba na. Puputulin ko siguro para bukas naman yung part 2 ng plan. Diba? Puputulin ko lang kung talagang 30 minutes na ako nagsasalita. So yung time ko ngayon is 3:44. So, hihinto ako ng 4:15. Okay lang sa inyo yun? Ha? Bitin? 4:30? 4:30? Basta pagmamahal na. Now, makinig kayong mabuti. Kasi may mga relationship, magtataka kayo, ang tagal-tagal na, tapos sasabihin mo, ay, pang lifetime talaga na relationship. But there are married relationship na biglang sa ganda-ganda ng takbo ng panahon at ng kanilang pagsasama, biglang magsasabing, ayaw na kita. Biglang na fall out of love. Ba't ayaw mo na sa akin? Mahal naman kita. Pinapakita ko naman sa iyo, ano pang kulang ko? Yun pala, may mga pamamaraan ng pagmamahal na akala natin, yun yung pamamaraan na naiintindihan din natin. Pero yung recipient natin, yung minamahal natin, iba yung tinatawag na expression of love na hinihintay niya. So, Gary Chapman, I think, in his book, 5 Love Languages,
in-explain niya doon ang reason bakit may mga taong sabi mo mahal mo, pero pakiramdam nila kahit anong ginawa mo na akala mo mahal mo siya, sa kanila, wala lang yon. So, in-explain niya isa-isa yung love language. And there are 5 love languages. At ito ay pwede rin nating i-apply. Iba-iba kasi yung love language natin. Dapat maintindihan natin. Sinasabi ko to sa sa mga kina-counselan ko ng premarital counseling para maintindihan nila kayo magiging mag-asawa, dapat alam nyo ang love language ng bawat isa. So, ang first is, na love language is gift. Very normal yun. Pagbibigay ng regalo o ng material things or in any form, nagbibigay ka. It doesn't matter kung ito ay mahal, mura, maliit man o malaki. Ang importante, ikaw ay nagbibigay. For example, may mga babaeng binigyan mo ng isang rose, okay na yon. O kaya, may pinitas ka lang dyan na kahit kampupot lang, binigay mo ganun. O, kasi may binigay ka, ang feeling nun ay ang sarap. May nakaalala sa akin, may nagmamahal. It doesn't matter kung yung binili mo is talagang dark chocolate na Cadbury or Lind or anong chocolate o chocolate lang. It doesn't matter. Kasi yung nagmamatter, may binigay ka. So may mga tao na kapag binigyan mo ng something, they feel loved. Kasi nga sabi niya, ang bawat isa sa atin ay mayroong tangke na tinatawag. Tangke ng pagmamahal. At kapag hindi mo pinuno yung tangke na yon sa pamamagitan ng pag-express mo ng pagmamahal, hindi yan mapupuno. So kung hindi yan mapupuno o hindi malalagyan ng laman, wala siyang ilalabas din na pagmamahal. Because the love tank is empty. So the first form of expressing our love is giving of gifts. may second way of giving, expressing our love. Sabi niya is affirmation. So may mga taong hindi mo madadala sa regalo. Kahit bouquet of flowers pa bibigay mo sa, for example, sa babae, kung hindi niya love language yung gift, wala lang. Thank you. Magti-thank you lang siya. Ma-appreciate niya. Pero not necessarily na feeling niya, mahal mo siya. If ang kanyang love language is, ano sinabi ko? Affirmation. Na kapag may ginawa siya, pinupuri mo. Hindi ito para mag-boost ng ego, kundi yun kasi yung yung way of understanding niya ng tunay na pagmamahal. Maliit man o malaki ang kanyang ginawa, ganun din. Kapag may ginawa siya dyan, nag-color siya, for example, ng kuris-kuris lang, o ilunggo. Ganun-ganun lang. Tapos sabi mo, ay, ang ganda, napaka-artistic. Opo, feeling niya. Mahal na mahal mo. Kung ang kanyang love language is affirmation. Yung mga lalaki, usually, hindi naman lahat, in general, I think ang love language is affirmation. Kapag yun nagbo-boost kasi ng kanilang ng kanilang self-esteem yung mga lalaki. Kapag may ginawa lang siya, let's say naglinis siya ng nagwalis sa bahay, purihin niyo o pansinin niyo, ay mahal. Ang sarap naman ng pakiramdam na kahit paminsan-minsan nagwawalis ka rin pala. O kaya meron siyang achievement sa kanyang buhay, tapos nandun ka, you support by your presence. That is an affirmation of who he is sa buhay mo. So, maliit man o malaking ginawa, nagsalita ka na ng something positive, feeling niya love siya. Yung mga babae, ganun din. Lalo na kapag ang mga babae conscious sa kanilang mga itsura. Ito, nakuha ko to talaga sa asawa ko. Wala na akong ibang ma-illustrate. Bahala ka kung nanonood ka ngayon. Ganito talaga yon. Yung asawa ko, kapag nagbibihis, nagtatanong talaga yan. Ay, ako nagtatanong din naman ako kung okay ang forma ko. Kaya nga nagtanong ko kanina kung saan ang mas magandang suit na isusuot ko kay Arlene. Though hindi ko naman asawa si Arlene. Siya naman kasi babae na nakatingin, nakakita. Mas maganda daw ito. So yung asawa ko ganun, sabi niya ganyan, langga, okay lang ba ang itsura ko? Titingnan ko yan. Titingnan, ganun. Okay. Tapos, sabi ko, okay. Tuwan-tuwa yan kapag tiningnan ko. Pero kapag sinabi niya, okay ba ang itsura ko? Tapos sabi ko, okay. Hindi ka naman tumingin eh. Paano mo sinabing okay? Yan. So, how can you say na okay? Nagagalit yan. Kayo, di ba? Kapag sino may husband sa inyo. Oh.
Di ba gusto nyo kapag tinatanong nyo, dapat tumitingin? Dapat titingnan. Okay lang ba yung mukha ko? Okay lang ba yung makeup ko? Okay lang ba yung... Pasensya lang muna sa mga single. Kapag nagkaasawa na kayo, sige, tanongin yung husband nyo. Pero ganun kasi yung nature ng mga babae. No? Kailangan tingnan sila ng lalaki. Ito yung hindi nakikita ng mga lalaki. Failure ng mga lalaki. No, sana mapakinggan ng mga husbands nyo. I-relay nyo na lang. Na ganun dapat tingnan mo. Tapos tinitingnan ko talaga yung asawa ko. Tapos titingnan ko kung bagay yung outfit niya, yung sapatos niya, nagko-coordinate. Tinatanong niya talaga hanggang sapatos. Sabi ko, yung sapatos mo, palitan mo. Tuwan-tuwa yan. Basta meron ako isasuggest na, na something about sa kanyang appearance. Kasi nga, it's an affirmation of her physical feature. So, kailangan ng mga babae na ina-appreciate din from time to time. Ang tawag doon, dinidiligan mo yung pangangailangan nila. Nabuboost din yung kanilang sense of value and self-worth. Tama ba? Kailangan nyo rin ba yun? Oo. Kaya nga sinasabi ko, hindi kayo pangit. Tandaan nyo, walang pangit dito. Narinig nyo sa likod, walang pangit dito, ha? Oo. Ngayon, yung third is quality time. Quality time. May mga tao na kapag umuwi sa bahay, kahit 5 minutes lang na kayo lang dalawa, mag-usap. Hindi necessarily serious yung usapan nyo, basta nag-usap lang kayo about life, o kahit nangumusta ka lang sa asawa mo, o sa kasama mo, kumusta ka, tuwan-tuwa na yan. No? Tapos magpapasalamat sa akin yung asawa ko, thank you sa time. Kahit mag-devotion lang kami sandali. Before matulog, mag-usap kami. Kahit mag-usap lang kami sandali, tapos mag-pray kami, it's called quality time. May time na after work noon, sabi ko, mukhang pagod ka, sabi ko, punta tayo doon sa plaza, bilhin na tayong fishball o kaya ng barbecue, tapos upo-upo lang kami sa harap ng dagat sa sunset. Ganun lang, kwentuhan hanggang matanggal yung pagod niya. Tapos pag uwi kami, sabi niya sa akin, thank you sa time. Oh, it's quality time. Kinilig si Vanessa. Wala ka pa ng boyfriend. Kinilig ang single. And then, the fourth one is quality time, di ba? Service. Service. May mga babae na gustong-gusto na pinaglilingkuran sila kahit lalaki. Yung pagdating hindi mo na kailangan mag-request ng sapatos o tsinelas. Uupo, tapos biglang imamasahihin yung paa mo kapag pagod. Sarap nun, di ba? O kaya kapag kumakain, hindi mo na kinakailangan pahingin tubig, kundi pag nandyan na, pati tubig nandyan na. Wala nang hihingin pa yung asawa mo sa'yo, babae man o lalaki. It's called the love language of service. And there are people whose love language is paglingkuran. Hindi yun na ginagawa kang alipin. Ganun talaga yung way of being loved. At ang sarap sa pakiramdam ng ganun. And the last one is touch. When I say touch, just a tap on the back or inakbayan ka. I think ako, maliit pa ako, alam ko na yung love language ko, touch. Nung inakbayan ako ng tatay ko, I feel loved. Oo. Yung memory ko, hindi talaga matanggal sa akin yon. Niyaya niya lang ako sa post office, tapos inakbayan niya ako. Feeling ko yung anak niya talaga ako. Hindi ko siya tatay, kundi pag-akbay niya, sabi ko, tatay ko siya. Na-feel ko yung connection. Simula nung sabi ko, nung naunawaan ko na yung 5 love language, sabi ko, ang isa sa mga love language ko is touch. Kaya from time to time, kahit hindi makati yung likod ko, pinapakamot ko sa asawa ko. Oo, totoo yan. Hindi dahil makati, dahil gusto kong i-touch niya ako sa likod. Because that is my love language. So may mga tao na kahit hawakan mo lang sa kamay ng ganun, kahit ginanon mo lang siya, o kaya dito sa balikat, kumusta ka, okay ka lang, feel loved sila. So magtataka kayo. Like, pag umuwi kayo, may mga husband kayo, o kaya ang husband nyo may ginagawa sa inyo, pero sabi ng husband, mahal naman kita. Tapos sabi, hindi mo naman ako mahal eh. Diba? Kasi hindi lang sa words na i-express yung pagmamahal. Baka kailangan mo ng masahe. Baka ang love language mo is that. So, i-massage ka ng husband mo, feeling mo love na love ka. Wala nang bilang-bilin kang ganun. Oh. Yung pala yung love language mo. So, you have to identify your love language. Kasi, kapag napupuno yun, meron kang ipapalabas. So, maraming nasisira ang mga relationship. Kasi nga,
hindi natin nauunawaan na mayroon palang way of expressing love specifically. So, last time sa Facebook, merong identifying your love language. Meron yon. So, you can identify sa online. Pwede nyo identify. And then, if you can talk to your husband or to your friends na ang love language ko ganito. So, every December, ang gagawin nyo sa akin, hindi ko kailangan ng gift ninyo. If you can give gift, no problem. Pwede kong tanggapin. Pero, just encourage me. Baka affirmation sa'yo. Kumusta ka? Ang ganda ng ginawa mo sa amo mo, sinampal-sampal mo bago ka malis. Gagawin din namin yun. Hindi. Yung affirmation na narap. So there are different kinds of expressing your love. Wag yung gawin. Baka sabihin si God, yes, di ba? Wag yun. So 5 love languages. And in the church also, we need to understand the love language of our co-members, of our sisters in the Lord. Baka ang love language ng isa sa inyo, gusto-gustong sinisigawan, go ahead. Pero may mga tao na kapag nagre-raise ka ng boses mo, feeling niya, unlove siya. So you identify that, itong member na to, kapag talagang ina-approach ko ng masaya, gustong-gusto niya, napapansin kasi siya, na-affirm siya. So baka yun yung way of being loved niya. Baka sa inyo, konting akbay lang, kumusta ka sis? Are you okay? Yung ganong mga tanong, nag-care siya sa akin, salamat sa Panginoon. So she felt love. So hindi lang sa relationship na mag-asawa nangyayari yan. Pwede sa atin dito. Hindi lang naman pang lalaki, babae. Sa lahat ng tao, we have our own love language. Kaya kung minsan, nagtataka kayo, may mga kapatid tayo sa Panginoon na bakit ang hirap-hirap magmahal ng tao na ito? Kasi baka hindi na-fit yung love tank niya. Gusto niya mang magmahal, hindi niya kaya dahil wala siyang ilalabas. Kasi nga, hindi rin siya nakaramdam ng tunay na pagmamahal galing sa kanyang mga kapatid sa Panginoon. So if you want to express the love, there must be something inside na kaya nating express na na-feed sa atin. So we feed each other in the way we express our love language. Imagine if just each one of us identifies and knows the love language, ang saya-saya talaga natin. Yes, amen. Hindi ba? Kasi yun yung sinabi ni Apostle Paul. Sabi niya, what's the use of speaking in tongues? What's the use of speaking the tongues of angel? Or what's the use of speaking all the languages in the world? If I don't have love, I am just a sounding gong or cymbal. Tapos sabi niya, kahit i-offer ko pa yung sarili ko as a sacrifice, I'm nothing also without love. So napaka-importante ng tunay na pagmamahal na ni-express sa gitna natin. So ang paglilingkod natin sa Panginoon, dapat it will always be motivated by proper kind of love. The godly kind of love. The love that motivates, the love that encourages, the love that makes someone love others also because they felt love. So, ano yung mga principles na dapat natin maunawaan? Una po, sabi niya dito, when we serve in the church ministry, without love, that kind of ministry is nothing. Tandaan ninyo, kahit anong gawin ninyo, kahit patayin niyo pa yung sarili niyo sa paglilingkod, kung ang inyong paglilingkod ay walang pagmamahal, una sa Panginoon, pagkatapos, when you express that to others, hindi dahil mahal mo siya, dahil gusto mo lang talagang ma-impress, o mapansin, o makita na talagang grabe kang maglingkod sa Panginoon, sabi ni Apostle Paul, those kinds of acts of service are nothing. So, in-specify niya isa-isa yung klase ng paglilingkod na kapag walang pagmamahal, walang kwenta. Una, sabi niya, loveless communication is nothing. When we communicate, kapag tayo ay nag-uusap, tayo ay nagre-relate sa isa't isa, dapat kapag nagsasalita tayo, kasama ng pagsasalita na yun ang pagmamahal. Now, that's my struggle sa wife ko. Bakit? Taga-Tarlac kami. Tapos taga-Negros siya. Ang taga-Tarlac matatapang magsalita.
Matapang talaga. Hindi ko alam na matapang kami magsalita kasi normal lang doon yun eh. Normal lang talaga magsalita ng malakas, normal lang magsalita ng talagang tigasin ka. Ganun. Eh sa Negros, yung mga tao doon ay malalambing niya. Eh pag nagsalita ako, maingay, malakas. One time nga, dumating ako sa bahay, naglalans na sila nanay. Yung bahay na yun, tahimik. Yung bahay na yun talagang tahimik. Magsalita yung mga tao doon, talagang walang malakas ang boses. Tapos sabi ko, oh nay, hindi pa kayo kumakain. Ang tahimik yun naman. Sabi niya, dali na, kain ka na para umingay tayo rito. Wala daw ingay sa bahay. So ako yung nagpapaingay ng bahay. So sabi ko, tingnan niyo yung bahay niyo. Anong kalungkot-lungkot kapag wala ako rito. Ay, wala ako doon ngayon. Malungkot silang lahat. Walang maingay. O baka natuwa, ay salamat, walang maingay. Hindi natin alam yun. Pero yun ang sinasabi ni Apostle Paul. If I speak in tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Sabi niyo, kahit ang galing mo pang magsalita, kung wala kang pagmamahal, walang kwenta. Di ba? Kahit ano pa ang sinasabing talaga namang ang diction, ang way of expressing, delivering, and etc. etc. Tapos, ang gaganda ng ginagamit ng mga words. Kung walang pagmamahal, walang kwenta. So, sana unawain natin na kapag tayo ay nagsasalita, bago tayo magsalita, isipin muna natin, bago ko bitawan yung mga salitang ito, galit man ako hindi, meron bang kasamang pagmamahal ito? Pwede ka namang magalit na may pagmamahal. Hindi ba? Kaya nga galit ka eh. Maybe may ginawa siyang hindi maganda. So, i-rebuke mo siya. Yun nga sinasabi, open rebuke is better than secret love. Kasi yung pagpapakita mo ng tunay na pagmamahal, i-correct mo siya ng harap-harapan. Hihiyain mo siya. O, insulto yun, hindi pagmamahal yun. Kapatid, meron akong gustong sabihin sa'yo, pwede kita makausap. Yun ang tunay na pagmamahal. Kasi hayaan mo lang siya na hayaan na masira yung buhay niya na hindi mo sinasabi na sirang-sira na pala siya, tapos siya walang kamalay-malay. At least, nung sinabihan mo, makinig man siya o hindi, kanya ng responsibility yan, accountability sa Panginoon. But at least you said something na hindi niya na-realize sa buhay niya, and hopefully kapag sinabi mo, na-realize niya. And then later on, sasabihin niya, mabuti ni-remind ako one time ng kapatid na ito, kung hindi siguro napariwara na yung buhay ko. May isang old pastor na kilala si Ate Lorna, palagi niyang nirelate ito sa akin. And then, sinasabi ko na rin sa congregation ko, it is better for me to be hated now and later on to be loved. Di ba? Pero naman kapag nagsasalita ka ng totoo na may pagmamahal, people will not understand. Sasabihin na, ay, ba't ang sakit niya magsalita? Pero kung may pagmamahal yan later on, na-realize nila, na-grow sila, sabi na, ay, salamat. Someone said something to me na dapat magising ako sa katotohanan na hindi pala maganda ang ginagawa ko. So when we rebuke, when we communicate in normal conversation, casual conversation, always think it must be always with love. So, communication without love is nothing. At palawa, sabi niya sa verse 2, loveless capability is nothing. Anong sabi niya dito? If I have the gift of prophecy, and can fathom all mysteries and all knowledge. And if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. Grabe, no? Tingnan nyo. Yung ability niya to understand mystery. Sabi niya, umaunawaan ko ang lahat ng matalinhagang mga bagay. Grabe, matindi, di ba? And all knowledge, lahat ng bagay malalaman ko, parang si Solomon. And if I have a faith that can move mountains, can you see that? Grabe. Grabe yung accomplishment. Pero sabi niya, kapag walang pagmamahal, yung accomplishment na ito, it's still nothing. So anuman ang ginagawa natin, anuman kalaki ito para sa paningin natin, kung ito ay walang pagmamahal, that kind of love is nothing. Walang kwenta pala ang paglilingkod kung walang kasamang pagmamahal. So ang tanong sa atin, kapag naglilingkod ba tayo, mahal ba natin ang ginagawa natin? Kapag kumakanta tayo ng mga hymns, ng mga Christian songs, meron bang kasamang pagmamahal? Alam mo yung kumakanta lang. Di ba? Na kasi responsibility o duty,
naatasan na mag-special number o kaya mag-song leader, pero walang pagmamahal, malalaman mo yun. Parang mechanical ang dating nun. Di ba? Technical lang siya, pero malalaman mo na ang expression is walang pagmamahal. Sabi nga kahit hindi nasa tono, kung may pagmamahal, maganda yon sa pandinig ng Panginoon. Naalala ko na lang isang story. This is an old story again. Sa isang monastery, may mga monk. Tapos sa monastery na yun, kumakanta sila lahat. Merong isang monk doon, na kapag kumanta, lahat ng monk na kasama, nagtatakip ng tenga. Nagtatakip ng tenga. Alam niyo na kung bakit. Masakit sa tenga yung kanta niya. So, nakikita niya, talaga nagtatakip yung iba lumalayo, ganun. So, everyday, dahil ginagawa niya yun, lahat kasi sila everyday kumakanta. They chant actually. Chanting. You remember, Monk? The Gregorian chant. So, ginagawa niya yun. Pero one day, nahiya na siya. Hindi siya kumanta one day. Tapos, pagka next night, nanaginip siya. Pagka panaginip niya, ang napanaginipan niya, nakaharap siya sa Panginoon. Tapos, tinatanong siya ng Panginoon, bakit hindi ka na kumakanta? Sumagot siya. Sabi niya, Panginoon, hindi po kasi ako magandang kumanta. Hindi ka pareho ng mga kasama ko. Sabi ng Panginoon. Sabi niya sa Panginoon, pakinggan mo na lang sila, Panginoon, mas maganda ka sila kumanta. Sabi ng Panginoon, wala akong narinig na kumanta sa araw na ito. Wala kayong narinig? Sabi niya, lahat naman kaya kumakanta kami. Hindi. Wala akong narinig na tunay na kumanta. Dahil kapag kumakanta sila, hindi nagkagaling sa puso nila. Ikaw lang ang kumakanta na narinig ko. Kahit wala sa tono, punong-puno ng pagmamahal. Wow! I am not encouraging you na kumanta kayo kahit sinturado kayo. Ang sinasabi ko lang, dapat mahalin niyo yung ginagawa niyo. Okay? I am not tolerating lang. Tama na yun. So, it must be with love. And then the third thing is, loveless charitable act is nothing without love. Diba? Sabi niya, if I give all I possess. Look at that. Lahat walang matitira. Sabi niya, ibibigay kong lahat ng aking ari-arian sa mga mahihirap and give over my body. You see that? Kahit na i-sacrifice ko pa yung katawan ko, that I may boast. But do not have love. I gain nothing. Wow, that's quite amazing. Maraming tao na philanthropist. Maraming tao na hindi mo kailangang pilitin na magbigay sa mga calamities, sa mga bagyo, sa mga pangangailangan, ang daming magbibigay. You can see even sa mga donations, lalo na sa LA na sunog, di ba? Donations are coming. May mga ganun talagang tao na kahit hindi mo hingan, nakita nila yung need, talagang nagbibigay. But the question is, when they give that, was it with love? See that? When we give our offering, was it with love? I think many ways back, naalala ko si Pastor Jesse, doon pa yun saang church yun? Doon sa Chinese pa tayo nun, na church sa Taipo. Diba? Pastor Ao. Oh, naalala ko yung isa niyang illustration na may deacon, may member na nagsisimba. Palagi ang binibigyan niya is 5 piso lang. So, uso pa kasi yung papel na 5 piso mo, di ba? Yung green ang color. So every Sunday, yun talaga yung dinadala niya. Para wala siyang ibang madukot sa bulsa niya, 5 piso lang talaga na papel. Oh, yun lang, 5 piso. So para pag tinanong, yun lang, 5 piso, yaman-yaman, 5 piso. But one time, inutusan siya ng asawa niya na bumili ng isda sa palengke. Oh. So, before siya pumunta ng palengke, nagsimba siya, 1,000 yung pera. Oh. Nakalimutan niya maglagay na 5 piso. Sabi niya sa sukli lang. Kaya lang inunang magsimba. Nung nag-offering na, ano nangyari? Nakalimutan niya na 1,000 yung nasa loob ng bulsa. Ang problema, nung magagada na ng offering, nandiyan pa siya sa harapan, nakatutok sa kanya yung deacon. In-expect naman ng deacon na ibibigay siya ng 5 piso. Diba? Kaya lang, siya nakakalam na yung nasa bulsa niya is 1,000.
Ang problema, nalalagay niya na yung kamay niya doon sa bulsa niya. So wala na siya magagawa. Talagang tutukutin niya ang 1,000. Inis na inis siya sa sarili niya dahil nakalimutan niya 5 piso. Wala siyang magawa. Nahirapan siya magburo. Ang hirap bunutin ng 1,000. Masakit sa loob. So dinukot niya. Ayaw bitawan. Parang yung 3 figure dun sa 1,000, parang gumagano, huwag niyo akong bitawan! Oh. Nilagay niya. Okay. Sumuwi siya na binigay niya 1,000. Pero ang halaga ng 1,000, 5 piso. Hindi sa puso. Yes, huh? Dahil hindi 1,000 ang nasa puso niya. 5 piso lang. See? No matter how much we give, kung hindi tao sa ating puso, walang kwenta yun. So dapat, kapag tayo nagbibigay, maliit man siya o malaki, may pagmamahal. May pagmamahal. So, these are the 3 particular things na ni-specify ni Apostle Paul. The question may be quite confusing, but this must be the question. When I say love life, kumusta ang pagmamahal mo sa Panginoon? Kumusta ang pagmamahal mo sa ginagawa mo? How is your love life today? How is your heart today? Kapag ikaw ay naglilingkod, ikaw ay nagbibigay, o anong pa bang pamamaraan ang ginagawa mo, ito ba ay may tunay na pagmamahal? Kapag walang pagmamahal, ito ay walang kwenta sa harapan ng Panginoon. So our greatest motivation in serving the Lord must be always with love. Even ang pag-upo lang natin dyan, kung mahal nating makinig sa salita ng Panginoon, that is one way of expressing our love to God. So very, very, very careful in how we do things. It must always be motivated with love. In love, I like this quotation. Siguro i-quote ko yan sa pag may kinakasal na. It is not just finding the right person, be the right person. Kung minsan, hindi tayo naka-establish ng meaningful na relationship, friends, families. Kasi in-expect natin, dapat sila yung maging tama. Kasi akala natin, tayo yung tama palagi. Diba? But if you want to find the right relationship, be the right person first. If you want to find the right friendship, be the right friend first. Hindi ka maghihintay na sila yung magiging right friend. Hindi ka makakikita nun. Kasi ang magiging standard mo, yung frailty ng sariling pagmamahal mo. Magiging bias ka when you choose your relationship. So be the right person first. Be the right friend first before you can find the right friend. If you want to find a friend, be the right friend. Okay? Okay. If you want to find the right sister in the Lord, be the right sister in the Lord. So yun yung challenge po sa atin. Huwag tayong maghanap ng maganda, ganun. Baka ikaw ang may diferensya. Kaya hindi ka nakakita ng meaningful na relationship. So from this time on, be the right person in order to find the right person to have a good relationship, friendship, or sister in the Lord that can encourage you in your faith and in your service to the Lord. So that's the first principle of how we should serve using our spiritual gift. Pangalawa, ito medyo mahaba-haba po ito. Last 15 minutes. I will cut on the video of it. Church ministry with love is everything. Church ministry without love is nothing. And then, sabi dito sa verse 48, inisa na uli yung love. Church ministry with love is everything. Loving service with patience. That's how we should express yung tinatawag na pasensya. Kasi sabi niya, love is patient. Sa lahat ng salita, bakit inuna niya yung patience sa paglilingkod na may pagmamahal? Kasi, I think alam ni Apostle Paul na ang reason bakit sila nagkakagulo sa Corinth, bakit sila nag-aaway-away, wala silang pasensya sa isa't isa. Kasi wala silang pagmamahal sa isa't isa. Kasi ang tunay na nagmamahal, marunong maghintay, marunong siyang umunawa, marunong magtiis
Sa ibang salita sa Tagalog, marunong magbata. Oh, medyo malalim yun. Marunong siyang mag-handle ng relationship. Yung kaharap mo, ang hirap-hirap ng kausap ng iba, pero ikaw, nagtitiis pa rin. Dahil mahal mo. May ganun, di ba? Kung minsan, meron nga ako narinig na, buti ikaw nakakatiis ka sa kanya, kami hindi. Di ba? Di ba? Oh, di ba? Di ba? Ba't ikaw? Nagtataka sila, ba't ikaw? Parang magkasundo kayo, pero yung ibang tao hindi niya magkasundo. Kasi itong taong ito, na sinasabi natin, merong pagtitiis sa taong kanyang kasama na hindi niyo matiis. Oh. So, depende sa level ng pagmamahal natin yun, sa taong yun. So, maybe this person has just that very, very long patience dahil mahal niya yung taong yun. Doon naman ang lalaki, di ba, kapag nagmamahal. Hindi mo naman sasagutin yung, hindi naman mag-expect ng nasasagot sa nililigawan mo ng overnight. Meron bang ganon? Meron niya yun, messenger. Di ba? Doon ang haba-haba ng ligawan. Ngayon sa messenger, 1 oras lang, may nobya ka na. Ganon kadali ang relationship. Alam niyo ba yon? Lalo na kapag merong mga naririligaw sa mga narikindle yung Facebook, nag-friend uli, medyo nagka-crush nung high school, nagka-connect uli sa Facebook. Uy, biglang na iniwanan, meron kilalang ganun. Oo, doon sa Negros. May asawa yung lalaki, may asawa rin yung babae, tapos nag-reunion, nagkita sila, tapos naghingian ng ng Facebook, Facebook, di ba? Nag-connect, biglang narikindle yung hindi natuloy na pagmamahal. O, iniwan nila yung mga asawa nila. Imagine that. O, hindi ganun that. So, these are the people na walang pagtitiis. Walang tunay na pagmamahal. Kasi ang tunay na nagmamahal, marunong magtiis. Kaya kung minsan sinasabi natin sa mga anak natin, masasabi, tiis-tiis lang muna. Di ba? Darating din ang panahon na makakaraos tayo. O ba't sila nagtitiis? Kasi naniniwala sila sa iyo. Dahil mahal ka nila. So ang pagtitiis na walang pagmamahal, ilang araw magiging cause ng conflict yon sa family o sa relationship. Dahil sasabihin nila, nagtiis kami dahil sa'yo. Ayan ang drama. Tapos ganun lang pala ang mangyayari sa atin. So magiging cause ng conflict kapag walang pagmamahal. So love must always be patient. So loving service with patience. Palawa, sabi niya, love is kind. Oh. Kapag sinabi mo kasing kind, hindi ito necessarily na babait ang pagmamahal. Hindi, kasi kind sa atin, mabait, di ba? When you say kind, considerate ka na tao, marunong ka umunawa sa kakulangan ng iyong mga kapatid, ng iyong mga kasama. Ang tunay na nagmamahal, marunong magkonsidera sa kakulangan, mga hindi kakayahan ng ating mga kasama. Hindi ka pwedeng nasa simbahan, tapos kapag meron kang hindi gusto, i-excommunicate na yan. Pwede ba yun? Let's say, for ako, pastor, wala akong consideration. Bilang sabihin ko, matigas ang ulo ng member ito. Sabi ni Stephen, tanggalin nyo na nga sa role ng membership yan. Pwede ba yun? Hindi. God has considered us when He expressed His love to the Lord Jesus Christ. Anong consideration niya? Pupunta siya sa mundong punong-puno ng imperfections. And the loving kindness of God was manifested by the death of the Lord Jesus Christ. By His sacrifice. He died for the imperfect world because the imperfect world needs His love. Wala nang ibang pagmamahal na pwedeng ma-cure ang mga shortcomings natin, ang mga kasalanan natin, kundi ang tunay at perfect na pagmamahal ng Panginoon by the Lord Jesus Christ dying on the cross. That is the greatest manifestation of kindness. The death of the Lord Jesus Christ on the cross. And the same kindness ang sinasabi ni Apostle Paul na ipapakita natin sa ating pakikitungo sa isa't isa. Hindi tayo na walang pasensya at hindi magkukonsider na, ay, wag na yan. Hindi naman marunong yan. O, kaya nga hindi siya marunong kasi ikaw na marunong ang magtuturo sa kanya. You will be considerate on the one na hindi pa marunong sa isang bagay. Sino ba ang ipinanganak sa mundong ito na kapag na paglabas niya, marunong na siyang tumakbo?
Sino sa inyo? Sige, sabihin nyo sa akin. Oh, wala, di ba? Oh, si Lamang na. Oh, biyag ni Lamang. Alam niyo yung story na yon? Ang buhay ni Lamang. Yun lang yun. Nang pinanganak, may power na parang si Samson at Hercules. But it's just a legendary story. Pero yung normal na tao na pinanganak, all of us came out from our mother's womb with a cry of buha. Isa lang naman yung sound natin. Di ba? Lahat tayo natuto na naglakad sa pamamagitan ng pag-akay ng ating mga magulang. Tayo ay nakapagsalita dahil tinuruan tayo sa bahay natin ng mga salitang mama at papa o nanay at tata. Yun yung mga una talagang mga words, di ba? Ano man ang tawag natin sa ating mga magulang, those are the first words na itinuturo sa atin. Nanay, tatay, daddy, mami, ano pa mang ginagamit nyo, the way we address our parents are the first words that are put into our mouths. Everything na nalaman natin started with the very basic of first steps. Tapos nung lumaki tayo, merong hindi marunong sa church, biglang, ayan nyo na yan. Bobo naman yan. Huwag na natin tulungan hanggang umalis. Ganun ba? Hindi. Ang hindi marunong, turuan. Kasi nung naging Christian kayo, hindi naman kayo ganun kagaling, di ba? Like sa pag-share, hindi naman kayo marunong lahat mag-share. Sino bang pag-Christian, ako mag-share na ako agad. Wala naman ganun. Diba? Nagsimula rin tayo sa basic, tinuruan din tayo, nakinig tayo, naganap tayo kung paano sinishare ang gospel. Kasi interested tayo sa pag-evangelize. Ganun din sa song leading. Wala namang magaling agad. Kahit magaling ka pang kumanta, hindi ka naman agad marunong mag-song leading. Kahit sa piano, o anumang mga bagay na merong pamamaraan na naglilingkod tayo sa Panginoon, we always started with the basic and first steps in the ministry. And what made us who we are now, because there are Christians who are kind enough with loving kindness na tumulong sa atin, kaya nandito tayo ngayon. Can you remember that particular person in your life na nang nagsisimula pa lang kayo, siya yung umakay sa inyo, siya yung tumulong sa inyo, alam niyo na siya yung nag-influence sa inyo, kaya naging ganun kayo ngayon na Christian, naging faithful kayo dahil may isang taong talagang umalalay sa inyo simula't-simula sa buhay niyo. I believe in one way or another, meron isang tao, hindi pwedeng nandiyan kayo na kayo lang, na nagpursigi kayo. Meron talagang isang tao na tumulong sa inyo, naging influence, hindi man directly, maybe indirectly, i-inspire kayo sa kanya, talagang magsisimba ako, talagang na-encourage ako dito sa taong ito, o meron talagang directly naman na talagang tumulong sa inyo. So there's someone na ginamit ng Panginoon. Then be that someone also, na gamitin ng Panginoon para tulungan ang mga nagsisimula rin sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ang tawag po doon is consideration. Loving kindness. That's why Paul said, if sinasabi niyong matatalino kayo, if sinasabi niyong magagaling kayo, if sinasabi niyong ang dami ng mga abilities niyo, then be kind enough in showing your love and using those abilities, those gifts, in helping others grow in the Lord Jesus Christ. Because love is not just patient. Love is also kind. Are we kind to one another? Mahalaga yun sa ating buhay. Na tayo ay magiging considerate sa isa't isa. Remember, no one is perfect. Wala po. Kahit ako. Meron nga akong baso noon na ang nakalagay doon is nobody's perfect. Kuha niyo? Nobody's perfect. Yung N, nilagay niya doon sa perfect. Perfect. Yung P, nilagay niya doon sa nobody. So, nobody's perfect. To remind me every time na umiinom ng kape, okay, nobody's perfect. Even sa pag-inom ko ng kape, it can be clumsy. Nobody's perfect. So why expect perfection from others na nagsisimula? And even ikaw, kahit nag-grow ka na sa Panginoon, wala ka pa. Kahit si Apostle Paul, ang perfection darating yan kapag dumating na si Jesus Christ. So until hindi pa dumarating si Jesus Christ, ang perfection ginagawa ng Panginoon araw-araw sa buhay natin. So, be patient with God's perfection in your life. Ano sinasabi? Be patient. God is not finished with me yet. So, the same way in other weak Christians, be patient with them. Bakit? Hindi pa rin naman tapos ang Panginoon sa kanila. Let us love
one another in consideration sa ating mga kayahan. 5 minutes. And then end. Loving service with contentment. Ang totoong nagmamahal ay may pagkakontento. Hindi siya nagdi-desire ng ano pa mang mga bagay na alam niya hindi niya kailangan. Kasi ang kailangan lang natin ang ibinibigay ng Panginoon, hindi yung kagustuhan natin. How many times have we heard that? But yet we are so desirable of material things that we know na hindi naman natin kailangan. Habang tumatanda ako, ang dami kong naipon na gamit. Nung lumipat kami, 3 malalaking canter yung gamit namin. Nagsimula ako sa kalahating canter lang nung ako'y single. The same with my wife. Nung umalis kami sa Silay City, 21 years after. So tinanong ko yung sarili ko, kailangan ko ba talaga itong mga to? So may mga pinamigay kami, kalahati na nun. Pero may 3 canter pa rin. So nagdala kami ng akala namin importante. Pagdating sa bahay, like washing machine, nagdoble ang washing machine sa bahay. So hindi na kailangan. Diba? Pero hanggang ngayon, nandun pa rin. Pero hindi ginagamit. So kailangan mo yun? Hindi na ginagamit. 2 yung ref. Eh may malaking ref sila nanay. 2 doors pa yung ref. Ay hindi, yung parang malaki. Basta malaki. Parang ganun kalaki dito sa inyo. Yung may mga drawer din. Tapos may ref naman kami na inverter. O ngayon, ang laki ng gastos namin sa kuryente. Yung akala mong kailangan mo, ay, nagdoble-doble na. Yung mga books ko, kalahati nung pinamigay ko before ako umalis, kasi bigat na talaga. Isang library kaya, marami pa akong books kay Ate Lorna, i-compare ninyo. Sa kanya files talaga, marami siya. Hindi naman ako singer, hindi naman ako musician. Books lang talaga akin. Pinamigay ko yung kalahati ng library ko sa mga pastor, tuwang-tuwa na yung pastor. Tapos nung dinala ko na, sabi ko, tinitin ako bigat-bigat. Kailangan ko ba talaga to? Ngayon na, hanggang ngayon, ika-7th month ko na, hindi ko pa nabubuksan lahat ng books ko. Sabi nga, kapag ang isang gamit o bagay, hindi mo nagagalaw for 6 months, you don't need it. Pampasikip lang sa bahay niyo yun. Tandaan niyo yan. Yung damit mo na hindi mo nagagalaw for 6 months, that means you don't need it. In any way, na material na bagay na nasa bahay niyo, na 6 months mong hindi ginagalaw, you don't need it. Ako tinitingnan ko sa sarili ko. Sabi ko, ang dami kong damit. Tapos tinitingnan ko, paano kung papalitan yung mga damit. What I mean is, I must be wearing age-appropriate dresses. I'm sharing you this kasi kailangan natin. Alam nyo, nakita ko, sa age ko na 50 above, ang kailangan ko lang, 4 na kulay ng long sleeve. 4 na kulay ng pantalon. 4 na kulay ng sapatos. Yun lang. You know, ilang combination yon? 256 combination. Sa 4 lang. 4 na long sleeve, 4 na pantalon, 4 na sapatos. You can make 256 combination. Imagine that. Eh magpipreach lang naman ako ng 52 weeks a year. So 256. Before ko maubos yung combination, aabuti ng 2 kalahating taon. Eh yung wardrobe ko ngayon, ang haba-haba dahil sa dinami-dami ng hindi ako bumibili ng damit. Dahil nga pastor ako, I'm blessed by the members na every December, 2, 3, 5 clothes, different, may long sleeve, may short sleeves, binibigay sa akin. Oh, nandun, tinitingnan ko lang, sabi ko, ano lang ipamimigay ko. From time to time, talagang tinatanggalan ko, isang karton, pinamimigay ko kasi, pag dumating ang December, bago na naman eh. Bago na naman. Hindi ako nalulumpa ng damit. Talagang binibigay ko, hindi ko kailangan ng maraming damit. Pero ang dami ko pa rin damit. Pag uwi ko, ilang jacket na naman ang ibibigay ko. May binigay na naman kasing jacket sa akin. O, pag uwi ko, mabibigay naman ako ng sapatos. Kasi may sapatos na naman uli ako rito. O sige, magbigay pa kayo para may ibibigay din ako doon. O kasi binibigay ko rin sa mga fellow pastors ko. Tuwan-tuwa nga nakaraan may 4 pairs of shoes. Talagang tuwan-tuwa sila. And hindi luma ito. Kasi nga dahil bago, hindi ko nagagamit masyado, binigay ko sa kanila rin. Huwag tayong maging sakim sa mga gamit. Kapag hindi mo siya nagagamit for 6 months, let it go. Kasi hindi mo nagagamit. Ibigay mo sa alam mong pwede niyang gamitin yun. Tama?
Dahil ko na sinabi. Bukas na lang ulit. Okay? Okay na sa inyo? Okay. So, I pray that love will overflow in the way we serve God. We will continue tomorrow. So we pray. Father God in heaven, we thank you for the word. You continue to speak to us through these messages that we are hearing. And the last day tomorrow, you bless. And may we enjoy the word as the Holy Spirit speaks. Glory be to you, Father. We commit and we ask all these things in Jesus' name. Amen. Amen.